Paghandaan ko yung labas natin. Dinner, tayong dalawa. Tapos may epal. Bawi ako sa'yo. Mag-dinner tayo. Just the two of us. Bakit ka bumalik? Habang magkasama pa rin sila Snoop at Irene pero tahimik silang pareho hanggang tanungin ng binata kung okay lang sa Irene at kung diring-diri talaga siya sa kanya, pero pinaliwanag naman ng dalaga na hindi ganun ang point niya. Sabay sinabi niyang hindi dahil sa ayaw niya ng bata, dahil mahal na mahal niya ang mga babies, pero hindi pa yun at wala pa sa plano niya dahil ang iniisip niya ay ang GLC at ang mga responsibilidad niya sa pamilya nila kaya hindi pa siya pwedeng magka-baby. Sinaad naman ni Snoop na gets niya ang dalaga dahil sa hirap ng buhay niya ay magdadagdag pa siya ng aalagaan at papakainin niya. Naging seryoso ang binata at sinabihan niya sa Irene na magpa-pregnancy test na sa clinic na agad namang umagal ang dalaga dahil siguradong malalaman ng papa niya kung magpapatingin siya sa family doctor nila. Giniit naman ni Snoop na sasamahan niya ito kahit sa malayo na kahit aabot pa sila sa Mindanao o Tawi-Tawi para lang hindi siya makilala doon at magkaroon din ng peace of mind ang dalaga. Nangako pa si Snoop na kung sakaling buntis sa Irene ay papanagutan niya ang bata na napatahimik naman sa Irene at napangiti dahil hindi niya inaasahan na gagawin yun ni Snoop kung sakaling buntis siya. Giniit naman na Irene na hindi siya buntis at kung sakaling buntis siya ay walang pananagutan si Snoop dahil hindi niya kailangan gawin yun, sabay umalis na siya. Habang galit naman si Stephen nang lapitan niya si Caroline kung bakit ganun makareact si Bingo, sabay tinanong niya kung ano ang meron sa kanila ni Bingo at kung BF na niya ang binata. Agad namang sinabi ni Caroline na hindi pa sila ni Bingo kaya sinabihan siya ni Stephen na pagsabihan niya si Bingo na wag siyang mag-act na parang pagmamay-ari na siya ng binata. Kaya tinalikuran na siya ni Caroline pero sinundan pa rin siya ni Stephen, sabay sinabi niyang baka nabubulag na si Caroline kay Bingo. Sinaad pa ni Stephen na ginagamit lang siya ni Bingo para makuha niya ang gusto niya pero nanindigan si Caroline na hindi ganun si Bingo dahil kilala niya ang binata. Habang nasa inuman na si Bingo nang i-text siya ni Caroline kung asan siya, na nagpakipot pa ito pero hindi din niya natiis na hindi replyan ang dalaga. Habang makukuha na ni Sherwin ang katawan ni Bettina na paniwalang paniwala naman ang dalaga na bumigay na din si Sherwin sa pangaakit niya na hindi niya alam na pareho lang silang ginagamit nila ang isa't isa para sa kanilang mga sariling plano. Habang pupuntahan naman ni Caroline si Bingo kung saan isusumbat ng binata na pinaghandaan niya ang paglabas nila pero hinayaan ni Caroline na sumama si Stephen. Susuyuin naman siya ng dalaga na magdi-date sila na silang dalawa lang kaya nasuyo din niya si Bingo. Habang malalaman na ni Caroline na binayaran ni Aling Cathy si Bingo para i-train siya sa bodega, na ito ang magiging dahilan na magagalit si Caroline kay Bingo na dahilan na iisipin niyang baka totoo ang sinasabi ni Stephen na ginagamit lang siya ni Bingo para sa pera at para makuha lang ang gusto niya. Magugulat naman silang lahat na ang Bingong minamaliit nila Stephen maging ang pamilya ni Caroline na malapit na ding nakumbinsi ang dalaga na pera lang ang habol sa kanya ni Bingo pero malalaman nilang si Annie Alciofane ang ina ni Bingo na isa ng mayaman at pagmamay-ari na niya ang mas malaking share sa GLC. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.